Hi guys! Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking YouTube channel Ate Jo TV. For today's video ay update na naman po guys sa aming pag-ihaw-ihaw. Ito, ngayon po pala ay January 17. Ito po, back to normal days or back to normal po yung aming pag-ihaw-ihaw ngayon guys. Ito yung dami ng aming ihaw-ihaw. Ngayon ay 11 kilos ito guys yung aming laman. Minarinate na ni Mister. Ayan siya. Habang si Mister ay naliligo, minarinate na yan. Para habang naliligo siya, nagmamarinate na yan. Tapos ito yung aming isaw. Malabo yung ating camera guys. Yung isaw, ito imamarinate ko. Nahugasan ko na ito. Ayan siya guys. Nahugasan ko na. Dinidrain ko lang muna para makatulo yung katas. At sigurado tayong walang tubig pag minarinate natin yung isaw. Tapos, si ate namin, ayun, si ate namin nagkagawa ng ulo. Nagtatanggal ng, ngala-ngala sa ulo guys. Ayan, nilinis niya yung ulo. Ayun, against the light tayo. Tapos, yung aming, ayan, yung dugo, nakapatong, pasensya na po kayo sa aming pwesto guys. Maliit lang talaga yung aming bahay. Nasa sahig kami guys, pero malinis yung aming sahig. Ayan, kasi araw-araw kami nagdi-disinfect niyan guys. Naglilinis ng sunrocks. Ayan, sa liit kasi ng aming bahay, kaya ganyan po ang yung aming pwestuhan guys. Yung dugo, ayan siya guys, 5 bloke, nakahugas. Hinugasan ko na yan, iluluto na lang yan guys. Yan, lulutuin na lang yan. Hinugasan ko na yan siya ng maayos. Tapos, yan yung balunan dyan. Yung balon-balunan. Tapos, itong atay. Ayan siya. Dinidrain ko lang rin muna. Ganun po yung ginagawa ko guys, dinidrain ko lahat. Kailangan nating i-drain lahat bago ko yung hiwain at i-marinate. Tapos i-half cook. Tapos dito naman yung aking na pressure cooker na tainga ng baboy. Ito siya guys, as usual, ito. Na pressure cooker ko na yan, tanggalin ko yung. Tapos ayan, malambot na. Ito po ay 6 na kilo po yata to. Ilang kilo to lab? Tainga. Ha? 5 kilo daw guys. Ayan, mahigit 5 kilo yata yan. Sobrang dami. Kasi mabenta na po sa amin ngayon ang tainga. Halo po yan guys. Maskara at saka tainga ng baboy. Mas mura po kasi ang maskara. Tapos yung tainga medyo mahal. Ang kilo ng tainga namin ngayon dito sa aming suki, sa binibila namin sa Balintawak Market ay ano siya guys. Sobrang lambot na. 160 ang kilo ng tenga. Tinatanong ko si Mister guys, magkano? 160 ang kilo guys. Tapos itong mascara is 140. Pataas ng pataas ngayon guys. Mas mura pa nga nung Pasko. Ayan siya. Ngayon, dati kasi ang kuha namin dito sa tenga is 150 lang. Ngayon tumaas. Tumaas ang presyohan ng mga baboy. Yung tenga 160. Tapos itong mascara 130 lang to, ngayon tumaas 140 na siya. Ayan, ihahango na natin to kasi baka ma-overcook na siya. Ayan siya guys. Tapos, mabenta kasi sa amin to. Ang bentahan namin ito guys sa tenga ng baboy. Halo na ito guys, mascara at saka tenga, inisa lang namin yan. 16 pesos po ang bentahan namin sa tenga ng baboy. Ayun, sa mga video ko po, check nyo po yung aking YouTube channel. May video po ako. Kasi isa lang po yung proseso nitong tenga at saka ng mascara guys. Halos parehas lang sila. Kaya sinabay ko na rin yan sila paglaga. Tapos, ayun. Update pala sa presyohan ng ating laman. Dito tayo, pupwesto tayo. Medyo against the light kasi may ilaw. Yan, parang malabo yung ating, ilagay natin siya sa maayos na pwesto. Habang ako ay nag-chika-chika sa inyo, hindi ko maano yung... Yan siya guys. Katingin yung ate namin. Ayaw magpakakuha ng video. Tapos yan. Itong pala guys, itong laman ngayon. January 17. Ang presyohan ng laman is as usual, ganun pa rin. Mataas pa rin sobra guys. Pero sa amin dito, ang presyohan ng laman is 320 ang kilo, no? 320 ang kilo ng fresh. Pero ang gamit ko po nga gamit po namin ay frozen. Kasi ganun po guys, sumasabay kami kung alin po sinasabayan namin. Yung presyo ng baboy. Pag mahal po ang fresh, doon muna kami sa frozen.
Dati, sa mga video ko, nakikita nyo, fresh yung aking mga ginagamit kasi mura ang fresh. Pag mura ang fresh, dun kami sa fresh. Pag mahal ang fresh, dun muna kami sa frozen, guys. Ngayon, ang frozen, ang presyuhan ngayon, dati nung, naalala ko nung New Year, ang presyuhan ng bili namin sa frozen, guys, 210 to 210 ang kilo. Ngayon, 230. Tumaas ang frozen, guys. Pero ang fresh na baboy, steady pa rin siya, 320 ang kilo. Kaya pagka ganun, wala tayong tutubuin. Kaya, ayun, dumidiskarte kami, guys. Kumbaga, hinahanapan natin ang paraan kung saan tayo makakatubo. Kasi ang maganda rin naman ang frozen, guys. So, di ko lang napakita, pero sa last video ko, maganda ang frozen. Ayun siya, guys. Depende, pipiliin nyo lang yung maganda. Maganda pa rin siya. Yun nga lang, ang kaibahan po ng frozen, matubig. Matubig po. Kaya medyo tayo doon sa timbang. Pag tinimbang, kasama po sa timbang yung tubig. Siyempre kasama yun kasi nagpo-frozen pa siya. Pag nawala na yung yellow niya, mababawasan kasi nakasama po yung doon. Yun nga lang ang kaibahan ng frozen. Yun ang medyo tayo, pero kahit pa paano, medyo okay pa rin yung frozen kaysa fresh ngayon kasi ang mahal nga po ng fresh. 320 ang kilo. Ito ay 225 ang kilo. Ni Mister. Depende po kasi sa suki natin. May suki po kasi. Pero ang regular na bigayan ng suki namin, guys, 230 na sila. Pero may suki kami, ang bigay sa amin, 225 ang kilo. Ngayon sa frozen. Maganda pa siya, guys. Nakamarinate na yan. May lasa na siya. Tinimpla na ni Mister. Yun yung update sa presyo ng ating mga karne ngayon, guys. Sa mga ihaw-ihaw. Mataas pa rin siya. Sa mga nagtatanong po pala, marami pong nagko-comment. Ang bentahan po namin dito sa aming karne, sa aming pork laman barbecue, 20 pesos po ang kilo. 20 pesos po ang per stick. Ayan siya. 20 pesos ang per stick. Tapos, ayan. Against the light talaga yung ating 20 pesos ang per stick, guys. Tapos, sa iba nga po ay, alam ko, kadalasan sa iba, 25 na sila. Pero sa amin, ganun pa rin kasi pangmasa yung ating presyo. Ang habol kasi namin, guys, maibibenta natin siya ng mabilis. Ayun. At nahirapan kami din kasi mag-adjust sa, okay na rin kami doon sa 20 ang per kilo. Per kilo, 20 ang per stick. Kasi, dati, guys, medyo mura pa yung laman. Etong pork laman. Ito. Ang tinutubo ko or tinutubo namin, kung ano yung puhunan natin, halimbawa, mamumunan tayo ng 2,000, halos mahigit 2,000, lampas pa sa 2,000 ang tutubuin natin. Ngayon, hindi na. Mumuhunan tayo ng 2,000, tutubo na lang tayo ng 1,600, 1,800, or depende sa paghagawa. Depende rin sa tubig. Halimbawa, magbili ka ng frozen, kung maraming matubig masyado, yan, mababawasan talaga yung ating gawa. Yun, guys. Tapos, yun, tsaga-tsaga lang. Pero ang importante kasi, kahit tutubo ka lang ng gano'n, mamuhuna ka ng 2,000, tutubo ka ng 1,600 or 1,800 or 1,500, depende. Ang pinaka-importante dun, guys, na ibibenta mo siya ng araw na yun, na uubos siya. At sigurado, may tubo ka talaga. Yun yung kagandahan. Hindi na ako nagkahabol ng ganong kalaking tubo. Dun sa 1,600 na yun, hindi pa kasama yung sangkap na yun, guys. Halimbawa, tutubo tayo kung una natin na 2,000, tutubo tayo ng 1,600, hindi pa nailabas dun yung ating asukal na ginagamit. Kasi dito, guys, ang gamit namin na asukal dito sa ganito kadami, 11 kilos. Nasa 1.5 kilo, guys, na asukal. Kasi, yun nga po, dun sa pinapakita ko, check nyo po yung aking YouTube channel. Dito sa aking pork laman, ang bawat kilo po na ginagamit kong asukal sa per kilo, kahit hindi sa pork laman, kahit sa isaw dito, kada kilo po ang gamit kong asukal dyan ay 5 tablespoon or 5 kutsara na asukal. I-times nyo po yon 5 kutsara sa 11 kilos. Ilang asukal po yung magagamit natin doon. Kaya yun po. Pero okay na rin po kahit paano. Nakakaraos kami. At nakakapagbayad tayo sa tuition ng ating mga anak. Ayan si ate namin. Pasukan nila, guys, January 20. January 20 papasukan nila, guys, yung college. Dalawa na po kasi, guys, yung aming college.
Yung bunso namin, andun sa school, kumuha ng card, nagpa-enroll na siya nung Monday. Tapos na siya nag-enroll ng second sem, ngayon kumuha na lang siya ng card. Ayun, kahit pa paano sa awa ng Diyos, na-enroll na namin silang dalawa. Si ate namin nag-enroll na fourth year college na siya, tourism course, sa awa ng Diyos. Ay, Diyos ko, proud na proud ako. Sobrang ako sa sarili ko, guys. Ano na lang, halos kalating taon na lang. 1 sem na lang, gagraduate na yung ate namin sa tourism. Tapos, kapag-enroll na kami, ayun, nakas din namin yung enrollment niya sa ngayong sem na to. Tapos yung bunso namin, nakapag-enroll na rin ng Monday, nakas na, ay hindi pala namin na-cash kasi akala ko ganun lang, nagdagdag kami. Halos, maikakas na rin namin yung ano niya, bago magpasukan, maikakas din namin yung tuition ng aming bunso kasi medyo mababa yung tuition ng bunso namin kaysa ate namin. Tourism course kasi si ate namin, tapos yung aming bunso ay IT. Ayan. Ano nga yung ibig sabihin ng IT na? Ano ibig sabihin ng IT? IT. Yun, more on, technician, ano ba yun? Computer technician, IT siya. Yung bunso namin, first year college, si ate namin is 4th year. Awa ng Diyos, dito lang po sa aming pag-ihaw-ihaw, guys. Sa mga nagtatanong po, may nagtanong pala doon sa aking, kung ilang taon na daw po ako nagpa-barbecue. May video din po ako, pero matagal na po yung mga video ko. 2009 po ako nag-umpisang mag-barbecue, guys. Halos kapiranggot lang. Yung parang lang siya. 2009, ako lang mag-isa. Ang puhunan ko noon, 500 pesos. Ayun, tapos, ako lang ang gumagawa. Yung parang lang, sinusubo ko lang. 2009, ako lang, pati na mamalengke, lahat gumagawa. Tinutulungan lang ako ng aking mga anak pag wala silang pasok sa school. Information technology pala yung IT. Sisingit natin. Information technology. IT yung aking bunso. Tapos, ayun, back to tayo. 2009 ako nag-umpisa, guys. Yung parang tubo ko lang. Kasi talagang, tinatry ko lang kasi yung barbecue kasi pag-ihaw. Dati kasi meron ako sari-sari store kasi dito. Nagsasari-sari store ako yung mga konti-konting mga grocery ba. Pero hindi kasi yung, guys nai-stack yung pera mo doon. Nai-stack yung pera mo. Hindi siya nabibenta. Mga ilang ilang linggo, ilang Ito kasi pag-ihaw-ihaw, nakikita ko, once na mabenta, lalo na pag mabenta or nandun ka sa magandang pwesto, na ibenta mo kaagad. Nakikita mo kaagad yung tubo mo dito, guys, sa pag-ihaw-ihaw, sa pagbabarbecue, lalo pat nandun ka sa pwestong maganda, yung matao. Yun. Nung nag-umpisa ako, wala ako sa pwesto kung saan yung pwesto namin ngayon. Nasa palengke kasi kami, guys. Wala, hindi yun yung pwesto ko. Dito lang kami sa labas ng aming bahay, dyan sa labasan. Hindi ganun kabenta, pero kahit paano mabenta. At may nag-comment kasi sa akin, or shout out kasi, ulitin ko lang yung aking kwento, guys. Dito sa aming simbahan dati, nag-acquire po ako sa aming simbahan. Yung aming nagbo-vocalist, shout out kay Ate V, kay Ate Vilma Borja. Tuwing Sabado, nagpa-practice po kami ng choir, tapos nagdadala po kami ng merienda. Ayun, naisipan ko po magdala ng merienda habang nagba-barbecue po ako. Nagdala po ako ng isaw. Nagdala ako ng isaw doon sa aming mga kasamahan sa choir, guys. Tapos, nagsabi yung aming vocal coach or yung nag-o-organ, nagtuturo sa amin ng choir na ang sarap daw ng aking isaw. Sabi niya, mapagperahan ko daw yung isaw na yun kasi masarap daw. Maghanap daw ako ng pwesto na kung saan matao at doon daw ako magbenta. Nag-offer pa nga po siya sa akin kasi yung bahay po nila nasa village. Nag-offer pa nga po siya na doon daw po ako magpupwesto. Yun, sa sinabi po niya na yun na ako parang lumakas yung aking loob. Sabi niya, Day, sa yaman ka nito, parang gano'n. Hindi naman pero sabi niya, may potential daw yung aking isaw. Yun. Isaw lang yung natikman niya, guys. Isaw. Tapos yun, kinabukasan, umakyat ako dyan sa aming palengke kasi malapit na kami dito sa palengke, guys. Umakyat ako dyan, naghanap ako ng pwesto. Nakahanap ako ng pwesto sa bangketa, nagre-rent lang ako noon ng 10 pesos. Kasi ang, 2 hours, 2-3 hours na kami nagtitinda. Ganun, 10 pesos. Yun sa aming, yun, mabenta talaga siya. Yun, mabenta.
Tuwang-tuwa ako nun guys, na ubus ka agad. 2 hours, 3 hours benta namin, ubus na yung aming barbecue. Ayun, doon nag-umpisa guys, yung aking barbecue na talagang naghanap ako ng pwesto na matao. Kasi dito, mabenta siya, pero sulok na kasi itong aming, sa labas ng aming bahay guys. Hindi katulad doon sa palengke. Doon nag-umpisa hanggang sa hindi maiwasan guys, hindi maiwasan talaga sa mga, yung parang, pag nakita ng mga tao na maano ka, yun, paalisin, pinalis ako, kasi marami daw nagreklamo mausok, ganito, ganyan. Hindi pa rin ako sumuko, nahanap ng pwesto kasi nakikita ko talagang yung aming ihaw-ihaw guys ay, mabenta talaga. Talagang hinahanap ng tao. Talagang lahat. Habang ako guys, nakahanap ako ng pwesto, mahirap, karay-karay ko yung ihawan ko, yung lamesa ko, yung pinaglalagyan ko ng lamesa, tapos may malaki akong payong kasi pag umuulan, kailangan may payong tayo. Sobra yung paghihirap ko dito sa pag-ihaw-ihaw guys. Kaya pero sa awa ng Diyos ngayon. Ayan, nakita nyo yung aming pwesto guys. Nabili na po namin yon doon mismo sa harap, sa palengke. Sa harap ng covered court or sa gym ang tawag. Covered court. Yun, doon mismo. Sa awa ng Diyos. Binigay niya sa amin yung pwesto na yun. Nabili namin yon guys dahil sa pag-ihaw-ihaw. At napagpatapos namin yung aming college. Ayun, hindi pa pala, magtatapos pa lang in God's will. Aming ate, kalahating SEM na lang, tapos yung bunso namin, first year pa lang, pero kakayanin yun guys, hanggat basta malakas lang yung ating katawan. Yun yung pinagpipray ko, hindi tayo magkakaroon ng sakit. Magkakaroon man, kakayanin natin. Ayun guys, tapos, ayun, awa ng Diyos, dun sa aming probinsya, nakabili kami ng munting lupain, ayun, sa pag-ihaw-ihaw. Ayun guys, yun lang, tapos yun lang yung update ko sa inyo sa pag-ihaw-ihaw. Kaya yun, tiyaga lang talaga. Sa ano kasi guys, noong 2009, sa kwento ko sa inyo, 2009 ako nag-umpisa, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, halos 9 years ako lang nun mag-isa. Hindi naman masasabi ako mag-isa kahit paano tutulong niyo ako yung mga anak. Pero yung parang wala si Mister kasi nagtatrabaho siya guys. Doon pinakiramdaman muna namin yun guys. Tabali. 2018, nag-resign si Mister. Nabili na namin yung aming pwesto doon sa palengke. Yung pwesto namin ngayon, nabili na namin yun. Kumbaga, in-stable ko muna yung aming pwesto bago na mag-resign si Mister. Na sigurado talaga na hindi kami mahihirapan. Hindi kami magbabayad ng pwesto, sarili na namin ang pwesto. Saka si Mister nag-resign. At eto na ngayon, kaming dalawa ang magkatuwang at aking mga anak na dalawa. Ayun. Lalo na pag December, kailangan ng tao, pero pinipilit namin na hindi na maghanap ng tao kasi sa sikip po na aming bahay at kaya naman namin, kumbaga gamay na namin yung aming mga ginagawa. Kung kukuha pa tayo ng tao, magtuturo pa guys, magtuturo pa tayo, tapos magsasahod. Kaya kami, kinakaya namin kung ano lang yung makakaya. Makakaya ng aming power guys, ng aming apat, ang aking apo, minsan kita dito, kung ano lang yung kakayanin, yun lang yung aming gagawin. Yun lang guys, sa awa ng Diyos, ito yung aming bread and butter, yung aming paghahanap buhay sa araw-araw. Yun, nakakaipon ng konti, nakaka-provide tayo sa pag-aaral ng aking mga anak kahit paano. At ayun guys, yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. And, ayan, go lang tayo sa mga nag-uumpisa po dyan guys, sa mga nag-uumpisa ng pag-ihaw-ihaw, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ganun talaga, may trials, kailangan kakayanin natin. Kasi kung susuko tayo, wala, talo tayo. Kaya kailangan, lahat ng pagsubok na naranasan ko guys, yung paalisin ka sa pwesto mo, yun, ang hirap maghanap ng pwesto, ang hirap maghanap ng na bibintahan mo. So, ayun ako, kahit sa bangketa, inaano ko yan guys, talagang hindi ko yan pinapatis ko yan. Pupwesto ako para lang makabenta. Hanggang sa yun, pinagdasal ko sa Panginoon na magkaroon ako ng pwesto, nagkakaroon nga kami. At hindi na kami basta-basta mapaalis ngayon kasi sarili na namin yung pwesto. Yun ang kagandahan guys. Pag tayo ay nag-negosyo or nagtitinda, kailangan maganda yung sarili natin pwesto kasi hindi maiwasan yung inggit, yung mga ganun. Na pag oras na hindi natin sarili yung pwesto, kaya pwede tayong paalisin dyan. Kaya kailangan yung sarili natin yung pwesto. Yun lang po. Thank you for watching and sana po nakapagbigay ako sa inyo ng idea. Sa lahat po ng mga ihaw-ihaw ko, sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, check nyo po yung aking YouTube channel. Yung sa mga old videos ko po, meron po akong mga video sa mga, paano po magmarinate ng mga ihaw-ihaw. Lahat po ng mga ihaw-ihaw. Sinishare ko po sa inyo. Sa aking mga suka, yung sa aking usawan, sa sauce,
ayun, sa aking barbecue sauce. Yun po yung pinakaano yung aking barbecue sauce, guys. Talagang yun yung binabalik-balikan. Tapos yung, hindi lang doon, sa pag-marinate din, kailangan malasa yung ating pag-ihaw. Yun lang. God bless po sa ating lahat. Thank you for watching. And, ayan, happy, ano ba ngayon, Friday sa inyong lahat. Bye!